akong makapaniwala. Gumagana na ang mutya sa akin. Tama si Tampalina at Ngango. Hindi ko dapat pinagdudahan ang sarili ko. Ngayong isa na akong ganap na gabay, itutuloy ko ang plano. Kukunin ko ang mutya ng bahaghari para maibigay ito kay Maria Makiling at maprotektahan niya mula sa mga aswang na nagtatangkang kunin ito. Kaya mga Santelmo, bilang gabay ng mutya ng bulkan, inuutusan ko kayong dalhin ako kung nasan ang mutya ng bahaghari. Teka! Akala ko ba ang mutya ng bahaghari nasa gitna ng bagyo? Bakit bababa kayo ng bundok ha? Ano kayo Ibig sabihin, wala sa langit ang mutya? Kundi nasa lupa? Anak ng... Makanyan nangal naman yung abalina na sunduin si Rasyo. Yaka, sigurado ba siyang eto yung hinahanap namin? Marang imposible naman. Pero, sigurado naman siya na yan ngayon. Ngango! Teka lang! Talaga bang ibabalik mo na ang mga mutya? Hindi mo na ba tutulungan talaga si Tasyo? Nasa iyo ang mutya ng dagat. Siguradong hindi niya makukuha ang mutya ng bulkan kung wala ka. Mamalik naman ako nun mamaya. Gusto ko lang naman munang talagang magmahangin. Nakakainis nga si Tasyo Ayaw tulungan yung sarili niya. Anino na nga niya yun na handang umalalay sa kanya Kung ganon, sige, sasamahan na nga lang din kita. Magpapahangin din muna ako. Nakakayabot naman talaga kasi yung kumag na yun Uy, tingnan mo Sakto! Merong pangandahan ng mamekla. Uy, oo nga no. Beauty contest ng mga bekla. Tara, manood muna tayo para malibang tayo. Tara! Maligayang gabi sa inyong lahat dito sa Barrio Batong Baka. Kung saan, kokoronahan natin live na live ang tatanghaling Mutya ng Bekla 1970. At ang sino mang mananalo ay papatungan ng napakagandang koronang ito. Teka! Hindi maaari! Anong hindi maaari? Ano ba yun? Sa ilang taong pinag-aralan namin ng mutya, at ilang mutya na rin ang aking naibigay kay Maria Makiling, hindi ako pwedeng magkamali. Yung nakalagay sa corona ay walang iba kundi ang mutya ng bahaghari. Kaso, mano yan? Malaman niyang matapos ang maliisahan. May mananalo niya. Ang nangal naman kasi ni ng Malina at Naso. Kailangan ko ng uminos. Ipinapakilala na natin ang top 3 finalist of Mutya ng Bekla 1970.
At maya-maya ay maririnig na natin silang sagutin ang mga katanungan ng ating mga hurado upang makita ang kanilang natatanging katalinuhan sa pamamagitan ng kanilang mga kasagutan. Pero habang ang mga kalahok ay nagpapahinga, pakinggan muna natin ang napakagandang tinig ni Aljur Abrelata. Hindi ko naanay sila ng manina at aso. Kailangan ko ng umilos. Pero kung ngangamitin ko ang mutya ng dagat para panulugin ang mga tao at unin ang mutya ng pahanghari sa korona, mangangagulo nilang lahat pagkagising nila. Hindi yan magandang ideya. Kung ngangamitin ko naman ang mutya ng hunyango para magbalit kayo bilang... Ay, tiga. Parang ayoko nung iniisip ko Ay! Pero mukhang yun yung mas magandang plano. Ano ba yan? Bakit kasi wala ba yung dalawa? Sige na nga. Mahala na. Hi sir. Anong sir? Miss, gusto mo upahan kita? Ay, sorry. Ikaw, gusto mong matulog muna? Huh? Alright, let's go! Kung tama ang hinala ko, ibig sabihin, delikado ito kapag nalaman ng mga aswang. Kailangan ko silang maunahan bago nila matuklasan na hindi nila kailangan ng mutya ng agila para makuha ito sa gitna ng bagyo. Dahil naririto lang ito sa lupa. Sabihin mo sa akin ngayon ang iyong nalalaman. Kung hindi ay papatayin kita kasama ng iyong mga kaibigan. Sasabihin ko na po ang mga nalalaman ko. Huwag niyo lang sasaktan ng mga kaibigan ko. Kung gano'n, anong nalalaman mo? Alam ko na po kung nasa ng mutya ng bahaghari. Hindi niyo na po kailangan ng mutya ng agila para makuha ito. Kung gano'n, nasaan ang mutya ng bahaghari? Ito po ay nasa... Mutya ng bekla? Seryoso ba? Teka, paanong napunta dyan sa koronang yan ang mutya ng bahaghari? Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Namor problema pa ako sa paglipad nandito ka lang naman pala.
Ano kayo? At ngayon, naririto na ang top 3 para sa ating question and answer portion. Para kay Mutyang Odlum, kung ikaw ay estudyanteng magna cum laude, paano mo ilalarawan ang iyong sarili? Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbububuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na lugar. Pero ang nangyari po sa akin, ako po ay nasa labas lamang ng tindahan ni hindi po ako pumasok. Nakita ko lamang ang cellphone sa ibabaw ng pasimano at ito po ay aking kinuha. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking pong konsensya ay clear. Maraming salamat, Mutyang Otlog. Nasaan na mga sinamalina, Naso? Lagot ako nito. May question ni Nasor pala, ingungo pa rin ako. Susunod na sasagot, Mutyang Diwata. Sa iyong palagay, kung ikaw ay isang... Ay naku, huwag niyo kong tinatanong-tanong. Busy ako. Marami akong ginagawa. Aasikasuhin ko pa yung business ko. Pakibigay na lang yung mga pangalan ng judges. Bibigyan ko na lang sila ng Paris Overload at saka Bright Chicken. Ay, kung ganoon, maraming salamat, Mutyang Diwata. Matay! Ako na! Anong gagawin mo? Ngayon, ang pinakahuling sasalang sa katanungan, Mutyang Aura. Ito ang iyong tanong. Ang paghari ay naging simbolo ng kasarian. Kaya sa iyong sariling pananaw, ano ang tunay nitong kahulugan? Naku, paano to? Hindi ako pwedeng magsalita. Hindi nila ako maintindihan. Siguradong hindi ako mananalo. Mutya ng aura? Hindi mo ba narinig ang tanong? Teka, singango yun! Mutya ng aura. Kung hindi ka sasagot, madi-disqualified ka. Teka po! Sino naman ito? Ako po yung translator ng contestant. PP po kasi siya. Baka hindi niyo po maintindihan yung sign language niya. Ako na po magta-translate. Pipe. Kanina lang kadaldalan ko yan na. Kinuhaan ko pa nga yan kanina ng cellphone. Ay naku, bahala sila dyan. Basta busy ako sa aking Paris Overload at Fried Chicken. Sige. Ikaw ang bahala. Sige na po. Mag-sign language na kayo. Ako na po ang magta-translate ng sagot niyo. Ako na pong bahala. Ang bahaghari man ay sinimbolo base sa pananaw ng mga tao. Huwag nating kalilimutan kung anong pinanggalingan nito. Dahil ang tunay na kahulugan ng makulay na liwanag sa kalangitan
ay ang pangako ng tunay na Diyos na tayo ay kanyang minamahal at pinangangalagaan. Anumang uri, anumang kasarian, simpleng tao man o may kapangyarihan, normal man o may kapansanan, lahat tayo ay kanyang pinahahalagahan. Kaya karapat-dapat man o hindi, sa bawat isa at sa ating sarili, ay yun din ang dapat nating iparamdam. And the winner is... Nanalo tayo na manalunan natin ng mutya ng bahaghari. Oo nga, hindi ako makapaniwala na nakuha na natin ang mutya ng bahaghari. Dahil sa'yo yun. Maraming salamat, Naso, kasi ninulungan mo ako. Ano ka ba? Dahil sa ating dalawa. Tsaka, sorry nga pala sa nangyari kanina. Wala yun. Nagpapalamig lang talaga ako kaya umalis ako. Mamalingan man rin naman kita eh. Best friend kaya kita, di ba? Sorry Ned kasi iniwan kita. Oo nga pala, nagagamit ko na rin ang mutya ng agila. Tignan mo oh. Nakuha ko na rin ang mutya ng bulkan. Kaya napasunod ko ang mga santel mo para dalhin ako sa mutya ng bahaghari. Wow! Oo nga! Ang galing! Sabi sa'yo eh, hindi kami nawala ng mag-asa ni ng Palina. Alam naming magagamit at magagamit mo din ang mutya mo. Neka, bakit hindi mo nga pala siya kasama? Nasaan si Palina? Ha? Yan din sana yung itatanong ko sa'yo eh. Nasaan na nga pala si Tampalina? Ang alam ko nga kasama mo. Kasi minundahan nung nakita namin itong mutya ng bahaghari dito sa mga gandahan ng mga maikla. Pumunta kasi ako sa tuktok ng Bulkang Kanlaon. Kaya siguro hindi niya ako nakita. Baka nandun yun bumalik kung saan nagkakamping si Ian. Tara, balikan natin. Wala na yung campsite ni Ian dito. At wala rin si Tampalina. Kung ganun, huwag na nating anay si Tampalina. Gamitin mo ng mutya ng bahaghari para makakuha ka ng kaunting yindo pamalit sa mga nalugi nating balot. Sige. At pagkatapos, tsaka natin hanapin si Tampalina para maibalik na natin ang lahat ng mga mutya at maibigay ang mutya ng bahaghari kay Maria Makiling. Ako magiging lookout mo. Wow! Ito pala ang paraiso. Ang ganda! Grabe! Halos lahat gawa sa ginto. Pero hindi mo naman makuha. Nasaan kaya dito yung mga ginto na pwedeng makuha? Isang mortal. Mahabang panahon din mula nang may makapasok dito
sa aking paraiso. Teka, kung ganun, ikaw ang diwa ng mutya ng bahaghari? Ikaw ang makapangyarihang sinag na nakakulong dito? Ako nga, ang diwa mo ang nakapasok sa aking paraiso. Kaya mo ako nakakausap ngayon. Sige na. Hanapin mo na ang mga gintong maaaring makuha ng iyong mga kamay. Alam ko namang iyon lang ang pinunta mo dito bilang isang taong mga gahaman sa kayamanan. Teka lang, anong pangalan mo? Pangalan? Oh, pangalan. Tinatanong mo kung anong pangalan ko? Oo nga, ano nga ang pangalan mo? Paulit-ulit? Sa ilang taong nakapasok na dito sa aking paraiso at nasilaw sa kayamanang maaari nilang makuha, wala pa ni isa ang nakaisip na tanungin ang aking pangalan. Kakaiba ka. Kung ganun, ano nga ang pangalan mo? Ako, si Barangaw. Barangaw. Natutuwa akong makilala kita. Ako naman si Tasyo. Tasyo Pedro. Tasyo Pedro. Ikinagagalak kitang makilala. Bakit mo nga pala natanong ang aking pangalan? Bukod sa mutya ng bahaghari, nasa akin din ang mutya ng agila at mutya ng bulkan. Pero hindi pa nagtatagpo ang aming mga diwa. Kaya ikaw pa lang yung kauna-unahang diwa ng mutya na nakakausap ko. Kaya sobrang natutuwa talaga ako. Alam kong nasa iyo nga ang mutya ng agila at bulkan bago pa lamang kita tanggapin bilang gabay ng aking mutya. Ngunit hindi mo pa nakakausap ang mga ito? Oo, paano ba naman? Yung diwa ng mutya ng agila, napakasungit. Biruin mo, ang tagal niyang nasa loob ng katawan ko, pero hindi ko magamit-gamit ang kakayahan niyang makalipad. Yung mutya ng bulkan naman, ngayon ko lang rin nakuha kaya hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong magtagpo ang aming mga diwa. Kaya dahil ikaw ang unang diwa ng mutya na nakakausap ko, pwede na tayong maging magkaibigan. Kakaiba ka sa lahat ng mga nakapasok dito sa aking paraiso, Tasyo. Dahil dyan, kaibigan mo na ako ngayon. Kung pwede nga lang talaga tayong maging magkaibigan ng mahabang panahon. Ikaw lang ba ang mag-isa dito? Wala ka bang mga kasama o mga kaibigan? Wala. Bawat mutya ay isang sinag lamang ang nakakulong. Ngunit, bago pa lamang kami maparusahan, marami akong mga sinag na naging matalik kong kaibigan. At ilan sa mga ito ay ang mga sinag na nakakulong sa mga mutyang iyong pinanghahawakan. Ang mutya ng agila at mutya ng bulkan. Totoo? Kilala mo sila? Oo, madalas kaming magkakasama. Tumutulong noon sa mga tao. Kung ganun, ano ang kanilang mga pangalan? Ang sinag na nakakulong sa mutya ng bulkan ay sila Lahon. Ang tumutulong sa mga tao upang magkaroon ng masaganang ani. Ngunit kilala siya bilang tagapagbantay ng mga bulkan. At ang sinag na nakakulong sa mutya ng agila ay walang iba kundi
si Agtayabon, ang nagpoprotekta sa mga tao mula sa malalakas na hampas ng hangin na maaaring makapansala sa mga ito. Lalahon at Agtayabon. Iyon pala ang mga pangalan nila. Sa lahat ng aking mga naging kaibigan, si Agtayabon ang lagi kong kasama. Dahil kami ay mga sinag na may kapangyarihan ng langit at hangin. Sana makausap ko rin sila. Lalo na si Agtayabon. Kasi hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ang tagal bago niya maipahiram sa akin ang kakayahang makalipad. Ang kaibigan kong Agtayabon, tunay ka nga sa iyong salita. Ngunit maswerte ka dahil ipinagamit niya sa iyo ang kakayahan ng kanyang mutya. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi mo man siya makausap, maaaring masagot ng aking kwento ang iyong katanungan. Noong hindi pa kami naikukulong sa mga mutya, si Agtayabon ay isa sa mga sinag na naging tapat upang protektahan ang mga sinaunang tao mula sa malalakas na hangin na humahampas sa lupa. Ngunit nang nagsimulang sambahin kami ng mga tao at nahumaling sa kanilang papuri, lumaki ang aming mga ulo. Nalimutan namin ang katayuan namin sa harap ng tunay na Diyos at inagaw ang pagsamba na dapat sa Kanya lamang ibinibigay. Kaya nang magalit siya sa amin, iba't iba ang reaksyon na Kanyang natanggap sa mga malalakas na sinag. May iba na natakot at gustong magtago. May iba naman na nagalit at gustong maghimagsik. Ngunit isa kami ni Agtayabon, lalahon at ng iba pang mga malalakas na sinag na nanumbalik sa aming tamang pag-iisip at inamin ang aming pagkakamali. Nais naming humingi ng tawad sa tunay na Diyos sa aming nagawang kasalanan. Ngunit dahil kami ay hindi katulad ninyong mga tao na pinatawad ng tunay na Diyos sa inyong mga kasalanan, kami ay walang pagkakataong humingi ng kapatawaran. Kaya inantay na lamang namin at tinanggap ang kaparusahan ng tunay na Diyos sa aming mga malalakas na sinag. At bago kami naikulong sa mga mutya, kasama ko si Agtayabon at paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang, "Hindi ako karapat-dapat na papurihan. Hindi ako karapat-dapat na sambahin. Kaya walang sino mang makakagamit ng aking kakayahan upang wala nang matukso sa kapangyarihan kung may magtatangkang kunin ang mutya ko upang gamitin." Kung ganoon, wala nga talaga sa akin ng problema kung bakit hindi ko magamit ang mutya ng agila. Parehas lang pala kaming nawalan ng tiwala sa sarili at inisip naming parehas na wala kaming kwenta at silbi dahil sa mga nangyari sa amin. Ngunit pinagamit niya sa iyo ang kanyang kakayahan. Mukhang ikaw ang naging dahilan kung bakit nagbago ang kanyang pananaw. Pero bakit ang mutya ng hunyango at mutya ng dagat hindi ako pinili? Si Hukluban at Amansinaya. Hindi ako magtataka kung hindi ka nila pinili. Dahil nasa iyo ang mutya ng agila. Laging nagkakainitan si Hukluban na ama ng mga hunyango at si Agtayabon na isang sinag na may wangis ng agila. Ikaw ba naman na isang butigi? Papayag ka bang makasama ang isang malaking ibon?
Nakakatawa silang dalawa. At si Aman Sinaya naman, may pagtingin iyon kay Hukluban. Siguradong kung nasaan ang kanyang iniirog, doon din siya pupunta. Kaya pala. Ngayon alam ko na. Ay nako, ang dami pang kadramahang nangyari. Yun lang pala yun. Teka, nasaan ba ang mga mutya ni Hukluban at Aman Sinaya? Nasa kaibigan ko, si Ngango. Sasho! Naku! Manangal ka ba? Mukhang may na yung problema. Kailangan mo nang gumising. Kailangan kong gumawa ng paraan para mabigyan si Nasyo ng kaunipang oras. Ngamot! Siguradong mabuting kaibigan si Ngamo base sa iyong kwento. Oo, medyo hindi lang naging maganda yung umpisa namin. Pero tinuturing ko siyang matalik kong kaibigan ngayon. Kung ganun, maaari ka nang kumuha ng ginto na iyong nais. Nasaan nga pala yung mga gintong pwedeng makuha? Kasi etong lupa, mga puno, halaman, hindi naman nakukuha eh. Kailangan mong akyatin ang hagdan na iyon. Doon mo makukuha ang mga gintong maaaring makuha ng iyong mga kamay. Ha? Sa dulo ng hagdan na yan? Ang haba naman. Buti na lang, meron akong mutya ng agila. Liliparin ko na lang. Hindi mangyayari yun, Tasyo. Ha? Bakit? Ang diwa mo lamang ang naririto sa aking paraiso. Hindi mo magagamit ang iyong mga mutya. Ha? Ganun? Ibig sabihin, aakyatin ko talaga yan gamit ang mga paa ko? Nako naman! Ano ba naman ang mahirapan kung ang kapalit ay kayamanan? Sa bagay, sige na nga, uumpisan ko na. Huwag mo sasanan si Nasyo, kundi ako mga hanap mo. Ha? Teka, si Ngango yun ah. Tumabi ka dyan, pipitsuging kabay. May mitnyugin pala. Sige, subukan mo lang lumapit. Kung gusto mong gamitin ko sa'yo ang mutya ng dagat. Subukan mong kalabanin ako. Kung ayaw mong mapisa sa kamay ko ang lambanang ito. Huwag mo siya pakinggan, Ngano. Protektahan mo si Tasha kahit na anong mangyari. Namali na! Halimaw ka! Bitawan mo siya!
Nasa panganib ang mga kaibigan ko. Kailangan ko silang tulungan. Ngunit papaano ang mga ginto? Hindi mo na ba kukunin ang mga gintong kailangan mo? Kailangan kong unahin ang mga kaibigan ko. Babalik na lang ako dito kapag nasiguro kong ligtas na sila. Ikinalulungkot ko, ngunit imposibleng mangyari yan, Tasyo. Anong ibig mong sabihin? Mayroon kang dapat malaman na tanging mga gabay lamang na nakarating na rito ang nakakaalam. Dahil ang mga tao ay may likas na kasakiman, hinigpitan ng tunay na Diyos ang mutya na aking pinagkukulungan. Isang beses lang maaaring makapasok ang sino mang gabay sa paraisong ito upang makakuha ng kahit ano gamit ang kanyang mga pala. Dahil sa oras na ang diwa nito ay bumalik sa kanyang katawan, hindi na magagamit pa ang mutya ng bahaghari ng sino mang tao sa loob ng 50 taon na daraan. Kung ganun, hindi na ako makakabalik pa para makakuha ng ginto at hindi na rin ito muling magagamit ng mga aswang sa kanilang masamang binabalak. Kailangan pang mag-antay ng 50 taon bago ito muling magamit. Tama ba? Tama. Kaya ano pang hinihintay mo? Akyatin mo na ang hagdan at kunin ang anumang mabibitbit ng iyong mga kamay. Ikaw pa lang ang kauna-unahang tao na masasabi kong karapat-dapat na kukuha sa aking kayamanan. Hindi. Kailangan ako ng mga kaibigan ko at mas pipiliin kong tulungan sila kesa sa mga ginto. Lubos ko akong pinapahanga, Tasyo. Isa pa, mahigit pa sa ginto ang nalaman ko dahil sa'yo. Sapat na ang lahat ng yun. Maraming salamat. Barangaw. Kung ganon, humayo ka na. Ikinagagalak kitang makilala, Tasyo Pedro. Wag na wag mong sasaktan ng mga kaibigan ko. Nasyo! Kung ganon, ibigay mo sa akin ang mutya ng bahaghari. Kung ayaw mong mamatay ang isang ito. Tampalina! Huwag ka makikinig sa kanya, Tasyo. Huwag na huwag mong ibigay ang mutya ng bahaghari sa kanya. Huwag! Pakawalan mo si Tambalina! Kung ibibigay mo ang mutya ng bahaghari. Pumapayag na ako. Ibibigay ko sa'yo ang mutya ng bahaghari. Basta't pakawalan mo si Tambalina. Nasyo! Seryosong ama? Tasyo! Huwag! Huwag kayong mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Alam ko ang ginagawa ko. Akong bahala. Magtiwala lang kayo. Ang dami mong satsat. Akin na ang mutya ng bahaghari. Pagbilang kong 3, papakawalan mo si Tampalina. At ibibigay ko naman sa'yo ang mutya. Kung yan ang gusto mo. Isa. 2. 3. Nasyo!
Tasyo! Tasyo! Ah, hindi naman siguro malala yung tama ko, diba? Tasyo naman, bakit mo kasi tinangkang ibigay yung mutya? Di ko na kayang di ko na kayang magpaliwanag. Parang nagliliwanag yung paningin ko eh. Nakakasilaw. Naso, huwag mo kaming iwan. Best friend! Best friend! Ngango, ibibigay ko na sa'yo ang mga mutya. Ikaw na ang bahalang magbalik sa kanila. Ayoko! Sabay na yung magmamalik ng mga mutya. Sige na. Tanggapin mo na. Hindi! Sabay ninyong ibabalik ang mutya at ikaw ang haharap kay Maria Makiling para ibigay ang mutya ng bahaghari. Ha? Ano? Pero... Ha? Anong nangyari? Tambalina? Tambalina! Hindi! Bakit? Ayan, magaling ka na. Mabuti at okay ka na. Tambalina? Minagaling mo si Naso? Nabalit ang buhay mo? Huwag na kayo magtama dyan. Makakasama niyo pa rin naman ako eh. Bilang isang nining. Ipangako mo sa akin na hindi mo kami iiwan. Ipangako mo sa amin na hindi mo kami iiwan. Pangako, babantayan ko kayo. Lagi lang akong naririto. Hanggang sa inyong mga susunod na salinlay. Hindi! Hindi! Tampalina! Hindi! Tampalina! At iyon ang kinahinatnan ng aming paglalakbay. Sa hindi inaasahang pangyayari, nawala ang isa sa aming matalik na kaibigan. Ngunit kahit ganon pa man, tinuloy namin ang aming nasimulan. Ibinalik namin ang mga mutya sa kani-kanilang pinanggalingan. Habang si Ngango naman ay inatasan ni Tata Berto sa isang mahalagang tungkulin para sa mga Hunyango at kasama nilang nagpaiwan. Kaya sa huli, kasama ang ningning ni Tampalina, ibinigay ko ang mutya ng bahaghari at mutya ng agila kay Maria Makiling upang ito'y maproteksyonan laban sa mga aswang. Tasyo Pedro, maraming salamat sa ginawa mong ito para sa mga mutya. Walang anuman po. Ginawa ko rin po ito para sa isa sa matalik kong kaibigan, si Tampalina, isa sa matapat ninyong lambana. Ikinalulungkot ko ang nangyari, ngunit natitiyak ko na ang lahat ng ito ay may dahilan. Kung ganun po, aalis na ako. At saan ka naman pupunta pagkatapos ng lahat ng nangyari sa'yo?
Aalamin ko ang lahat patungkol sa mga aswang. Magsasanay ako at papalakasin ang aking sarili kahit na hindi na ako isang gabay. Upang sa panahon na handa na ako, tutugisin ko ang mga aswang na nagbabadya ng panganib na naririto kasama natin namumuhay. Pinapahanga mo ako sa iyong katapangan. Ngunit hindi mo basta-basta matutugis at matatalo ang mga aswang kung ikaw ay may lakas ng isang normal na tao lamang. Kung ganoon, ano po ang dapat kong gawin upang malabanan ko sila? Lahat gagawin ko para maproteksyonan ko ang mga nasa paligid ko. Ako si Maria Makiling, ang diwata na nagbabasbas sa mga taong tagatugis ng mga aswang upang magkaroon ng lakas na makapapantay laban sa kanila. Hindi mo malalabanan ang mga ito nang wala ang aking basbas. Ngunit inaantay ko pa ang taong susunod na aking babasbasan dahil malaki ang gagampanan niya laban sa mga aswang. Kung ang basbas niyo po ang tanging paraan para malabanan ko ang mga aswang, pakiusap, ibigay po ninyo sa akin ito. Sa akin niyo po ibigay ang susunod ninyong basbas. Tama ba ang narinig ko? Ipinapakiusap mo sa akin na ibigay ang aking basbas? Opo, nakikiusap po ako sa inyo. Totoo ba ito? Ito na nga ba ang nakasaad sa propesiya? Propesiya? Ano pong ibig ninyong sabihin? Noong unang panahon na nag-umpisang maghasit ng lagim ang mga aswang, hindi namin matulungan ang mga tao laban sa mga ito dahil kailangan namin ikubli ang aming presensya. Kaya naman, ako ay pumipili ng mga natatanging tao upang sila ay basbasan para tumugis at lumaban sa mga aswang. Sila ang naging proteksyon ng mga mamamayan laban sa lagim na kanilang itinutulong. Ngunit sa mahabang panahon na ang mga ito ay lalong lumalakas at ang nagbabadyang panganib na ang mga libo-libong aswang na naikulong sa mundo ng mga sinag ay muling tumapak dito sa mundo ng mga tao. Isang babaylan ang nagbigay ng propesiya na ang 77 taong aking babasbasan ay hindi ko pipiliin bagkus ay kusang lalapit sa akin nang hindi ko inaasahan at ang aking basbas ay hihingin. Ang 77 taong ito ay pagmumulan ng isang lalaking magwawakas sa angkan ng mga aswang. Ibig sabihin niyo po ba, ako ang... Oo, Tasyo. Ikaw ang taong lalapit sa akin nang hindi ko pinili at hindi ko inaasahan. Ngunit hihingi sa akin ng basbas. Ikaw ang 77 taong iyon. Ikaw ang pagmumulan ng lalaking magwawakas sa angkan ng mga aswang. Kung ganun, tinatanggap ko po ang inyong basbas upang matupad ang propesiyang sinasabi ninyo. Mabuti. Ngayon, tanggapin mo ang pagiging isang hirang. Ngayon, isa na akong ganap na hirang. Gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako upang maalagaan ang aking lahi. Lalo na ang lalaking nakasaad sa propesiya upang wakasan ang angkan ng mga aswang. Ngayon, alam ko na ang kwento ng mga mutya dahil sa librong ito na isinulat ng aking lolo Tasyo tungkol sa kanyang buhay bilang isang gabay bago siya maging isang hirang. So, ano nang susunod mong plano?
Babalik ako sa bundok ni Maria Makiling. Mata ay imulat sa mga lihim na di naisulat. Sulat o mabubulat dahil sa'yo'y sasambulat. Sarili ay ihanda sa pagtanggap ng biyaya. Di man karapat-tapat, ngunit ika'y pinili ng mutya. Mutya. Oye, oye, iyayo. Oye, oye, iyayo, mutya. Oye, oye, iyayo. Oye, oye, iyayo, mutya. Mata ay imulat sa mga lihim na di naisulat. Sulat, huwag magugulat. Dahil sa'yo'y sasambulat. Sarili ay ihanda sa pagtanggap ng biyaya. Di man karapat-dapat, ngunit ika'y pinili ng mutya. 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 Ang buhay ay napakiwaga. Hindi natin alam kung ano ang bubungad sa ating daan. Ngunit sa bawat istorya, mayroon tayong matututunan. Ako si Tasio Pedro at ito ang aking kwento. Oye, oye, iyayo. Oye, oye, oyo. Oye, oye, iyayo, mutya. Mata ay imulat sa mga lihim na di naisulat. Naisulat, huwag magugulat. Dahil sa'yo'y sasambulat. Sarili ay ihanda sa pagtanggap ng biyaya. Di man karapat-dapat, ngunit ika'y pinili ng mutya. 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 Ay mga kahirang, medyo mixed emotion ako sa pagre-record nito kasi di ko pa rin talaga lubos akalain na makakaya kong tapusin ang kwento ng Aswang Chronicles Season 2 Mutya. At dahil final episode naman to, marami tayong i-special shoutout kaya tapusin ang video hanggang dulo. Pero bago yun, maraming salamat po sa inyong lahat. At last, nabuo na ang kwento ni Tasio Pedro. Sa lahat ng mga sumubaybay simula umpisa, sobrang maraming salamat po. Sana marami kayong napulot na aral sa kwento ni Tasio, Ngango at Tampalina at naging kasiyahan nyo sa maikling panahon. Eksaktong 8 buwan at 28 araw. And natapos man ang kwento ng Mutya, hindi pa dito magtatapos ang patuloy na paghahatid natin ng kwento. Kaya sana patuloy niyong subaybayan ang mga susunod na kwento dito sa Creepinoy Channel. And i-share niyo din po ang mga kwento natin, ang Creepinoy Channel sa mga iba pang hindi pa nakakapanood at nakakakilala sa ating channel. Maraming salamat din po ulit sa lahat ng mga nakakulab natin, sila Roberts Animations, si Ayan Toons at ang aking kaibigan na si Jed Animation Story bilang Tata Berto, Ian at Gong. At sa mga naging extra voiceover din natin na sila Shane, Selly Fan Art, Ate Nikki, Ate Sassy at Pops Jerome Domasig ng Cadena de Horror. Sana marami pa tayong mga kapwa Pinoy animators na maipasok sa ating kwento at magawan sila ng magandang istorya. Mag-upload din po tayo ng compilation ng episode 1 to episode 5 siguro mga ilang linggo pagkatapos nito. Kaya sana kahit napanood nyo na lahat, i-stream nyo lang po at panoorin ulit yung compilation. Kahit pakinggan nyo lang, mag-iwan lang din kayo ng comment, mag-like and of course, i-share nyo po ang video para marami pang maging mga kahirang.
Salamat din po sa lahat ng mga certified kahirang members na may gold badges na sila Boss G Animation, Wapong Animation at Ate Nikki B. Sila po yung more than 1 year ng nakasupport sa ating Creepinoy channel. Sa mga red badges naman po na sila Jeng Jumamoy at JC Animation at sa may blue badge naman na si Gourmet Hunter. Maraming salamat po sa sobrang solid na suporta. Kung gusto niyo rin po na magkaroon ng badges para maging certified kahirang, join lang kayo sa kahirang membership for as low as 25 pesos only. At ngayon, dako na tayo sa ating special shoutout sa lahat ng mga sumubaybay po ito. And sorry in advance po if may hindi ako mababanggit, pero lahat kayo na sumubaybay para sa inyo to kasi baka humaba yung video natin. So mabilisan lang, special shoutout unang-una kay Elise Bartolome, Wabob Elise, kay Cream, kay Gino Karshi, Wender Mayagma, kay Rans Basco, kay Trisha Anuver, kay Zell Animation, Jean Caban, Jimmy Agbona, Rainier Mendoza, John Calvin Dilay, Jeron Britannico, Jay Castellano, Gian, Marimay Mendez, Carlo Dolente, Francis Arman Sanchez, Vane John Diaz, Benedict Calio, Jervy James Reyes, Juni Galyarde, Alisa A, Jennifer Eroles, Nasrula Abdulasam, Mark Mahiwaga, Tonton Malilag Anton, Yuno Animation, Angelo Tumbaga, Aldrin, Anthony Chavez Rivadenier, Cherry Joy Sarmiento, Flix, Wabob Flix, Teddy Gandinaw, Alger Degorio, Jomer Kulang, at sa lahat ng mga kahirang na hindi ko na po talaga may isa-isa kasi baka talaga humaba tayo, pero sobrang maraming salamat po. Yun lang mga kahirang, kita-kits sa susunod nating kwento. Muli, maraming salamat. Mucha